online. Alright, magandang hapon mga kapuso. Oras naman po para sa FB Live ng serye ng Sumbungan ng Bayan Libreng Payo Online. At katatapos lang po ng pinatupad na Enhanced Community Quarantine o ECQ Season 3 sa National Capital Region. At ibinaba na nga po ito sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. At dahil nakapagtala na sa bansa ng Delta at Lambda variant cases, triple ingat tayong lahat ngayon mga kapuso, lalo na sa ating may mga kasamang bata sa bahay, no? Isa na po ako dyan. Sila kasi po yung mga hindi pa pwedeng mabakunahan kontra COVID-19. And speaking of bakuna, no? Sa kabila ng heightened restrictions ay patuloy naman ang usad ng vaccination rollout sa mga lungsod at munisipalidad sa iba't ibang dako ng bansa. At ang inyong samot-saring tanong hinggil sa pagpapabakuna ang ating tatalakayin ngayong hapon kasama ang ating panauhin. Ayan, no? Magbibigay linaw na yan. So may mga katanungan kayo tungkol sa vaccination rollout, i-comment nyo na yan, no, para mabasa natin, masagot ng ating panauhin ngayong hapon. At para magbigay linaw sa ating mga kapuso, no, makakasama natin ang Cabinet Secretary at Co-Chairperson ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases na si Cabsec Carlo Nograles. Ayan, Cabsec, magandang hapon po sa iyo at maraming salamat po. Sabado ngayon pero andyan pinagbigay ngayon para makasama ngayong hapon dito sa Sumbungan ng Bayan para masagot yung mga katanungan ng ating mga kapuso. Pati muna kayo, Cabsec. Baka may mga iniwan kayo ngayon dahil Sabado ng hapon. Magandang hapon sa iyo, OO, Oscar. At, magandang hapon rin po sa lahat ng mga kapuso na nanonood at nakikinig ngayon. Bagamat Sabado, siyempre tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho. Yun nga sinasabi natin. Kahit Sabado kasama natin ngayon si Cabsec Nograles, no? Para sagutin yung mga tanong ng mga kapuso natin kasi Cabsec, no? Pero bago tayo dumako sa mga FB questions, may mga ilan lang akong gusto itanong Cabsec, no? Tulad na lang nung target ng mga mayors ngayon Cabsec, no? Dito sa NCR na maabot ang 45% vaccination coverage matapos ang 2 linggong lockdown. Kamusta na po ang naging vaccination rollout sa NCR, Cabsec? Yung last na report sa amin ni Secretary Charlie Galvez, which was kailan ba ito? Early this week, no? Nasa 42% na po tayo eh. So hindi naman magiging surprising yan kung maabot natin yung 45% by the end of August. Actually, yung gusto talaga natin marating is 50% by end of August. Pero whether it's 45% or 45% plus by end of August, at least ang good news is mararating natin yung 50% sa lalong madaling panahon at yun yung double dose, no? Yun yung tinatawag na fully vaccinated. At magandang balita po ay sa Metro Manila, NCR, more than 70% na po ang naka-first dose na. So more than 70% ang first dose. Ang second dose hinahabol natin. Maganda naman yung paghabol ng second dose. Kung sabihin natin more than 70% ang first dose, tapos nasa 45% ang second dose. Then, yung target natin na 50%, malapit na po. Ayun. Wag lang nila i-injurein yung second dose, no, Cabsec, di ba? Kasi may mga nangyayaring ganyan eh. Okay, yung sunod na tanong ko, Cabsec, no, yung vaccination rollout naman. Magkakaiba ang sistema ng bawat LGU. May mga lungsod na nagpapatupad ng online registration habang may ilang mano-manong nagpapalista sa barangay. Ano nga ba ang pulisiya ng IATF ukol dito, sir, sa pagparehistro nga ng bakuna? Sa umpisa pa lang naman, Oscar, kahit na yung hindi pa tayo nagro-roll out ng vaccines, ay very clear naman po na binibigyan natin ng ang LGU ng full responsibility sa kanilang pagro-roll out ng kanilang vaccination, no? Although meron kaming binibigay ng mga guidelines, no? Kasama na diyan yung A1, A2, A3, A4, A5, no? Tapos dapat like right now kailangan may special lane para sa senior citizens at para sa persons with comorbidities. So based on those general guidelines, yung LGUs ay may full responsibility sila para ma-implement ang gusto natin mangyari. So to some extent, may kanya-kanyang diskarte silang ginagawa.
Some LGUs, depende kasi yan sa lugar. No? Some LGUs, very techy. So meron silang mga online na registration na ginagawa. But some LGUs naman po ay hindi naman kasing ganun ang familiarity ng kanilang constituents sa mga high-tech na paraan. So yung iba medyo manual, yung iba mix, no? So depende sa LGU, sa lugar, kung saan komportable yung mga LGUs, kung saan komportable yung constituents nila. May binibigay naman tayo sa kanila na certain level of discretion kung tawagin. Ayun. Okay, Kapsek, ito namang supply ng bakuna, no? Bakit may mga lungsod na nagkakaroon ng Pfizer, Moderna at Johnson & Johnson habang yung iba Sinovac at AstraZeneca lang? Ano ba ang naging sistema sa vaccine distribution sa bansa? Dahil po yan sa iba-iba yung capability ng LGU, gawa ng ibang LGU ay makakapag-store ng negative 70 degrees, no? So yung sa mga LGUs na may ganyan klaseng cold storage capability or capacity at yung ibang LGU actually nag-invest din sa ganitong klaseng mga ultra cold storage, sila yung necessarily sa kanila lang pwedeng mapunta yung Pfizer. Hindi natin pwede ibigay yung Pfizer sa mga LGUs na walang ganyang klaseng kakayahan kasi masasayang lang din ang bakuna dahil masisira lang. So kung sino yung mga LGUs na may mga ultra cold storage, sa kanila lang mapupunta yung Pfizer na yung pinakamasela na brand ng vaccine na negative 70 degrees ang kinakailangan. Yung ibang mga LGUs, meron din sila mga cold storage facilities na nakaka-store ng negative 20. So kanila mapupunta yung Moderna at yung I think Sputnik V, yung mga vaccines na kinakailangan ng negative 20. The rest of the LGUs na refrigerator type lang ang kaya nila or may capacity sila, doon na pupunta yung mga Sinovac at ibang mga brands na hanggang 2 degrees lang naman ang storage. So yun yung bakit iba-iba yung LGUs dahil sa kanilang cold storage facilities. Yung pala yun, malinaw na, no? Yung pala yung depende pala sa kakayanan, no, na mag-store ng mga LGU kung anong klase ng bakuna ang napupunta sa kanila. Okay, Kapsek, pagdating naman po sa puna sa mga LGU, sa kanilang vaccination rollout, kanino pwede magsumbong ang mga residente? Aling sangay ng gobyerno ang may enforcement kung may mga paglabag? RIATF, no? So meron kaming national IATF, meron din kaming regional IATF. So, ang first na pwede nilang puntahan is yung regional IATF or yung regional task force, no? So, ma-explain ko lang, kami, national IATF kami, meron rin kaming national task force headed by Sec Lorenzana, Sec Anyo, and Sec Charlie, no? Si Sec Charlie particularly, siya yung implementer. So, on a regional level, meron din kaming regional IATF at meron din kaming regional task force. So, pwede doon, or para di malito, pwede direkta na mismo sa DILG eh. Kasi kung may mga paglabag or merong mga hindi magandang pagpapatupad ginagawa ng mga LGU, ang automatic sumbungan ng taong bayan dyan is ang DILG. Of course, sa Malacanang, meron din kaming parang general na sumbungan which is yung hotline 8888. So, nakakatanggap rin po kami ng mga complaints doon sa hotline na iyon. Ayan, yan. Narinig nyo sinabi ni Kapsek. Yan yung mga pwede nyong pagsumbungan, no? Kung sakasakali magkakaroon kayo ng problema sa vaccine rollout sa mga LGUs ninyo. Bago tayo patuloy, Kapsek, sa mga katanungan ng mga kapuso natin online, no? Dito sa FB, binabati lang natin yung mga kapuso nating nanonood. Yan sila Shayan, Shara Lopez, Sia Valderrama, Jenilyn Estandarte, ayan si Za Gutierrez, Delphine Harun, George Carpio Pining at marami pang iba. Tutok lang kayo dyan. Comment lang kayo dyan. Baka mabasa natin yung mga katanungan nyo para kay Kapsek. Okay? Kapsek, if you're ready, ito na yung mga questions natin, no? Mula sa mga kapuso nating nakatutok sa FB. Ang unang katanungan ay galing kay Irene Marie V. Gomez. No? Sabi ni Irene Gomez, dito sa place kung saan ako ngayon, kaloka yung mga foreigner vaccinated na.
pumunta ako para magparehistro, ang sabi, di po kayo taga rito. Samantalang yung kapitbahay namin na foreigner ay di naman hinanapan ng kahit anong ID. Ako na Pilipino, hinahanapan pa. Okay. I think kailangan naman talaga no, na hanapan ka ng identification. Pero anong masasabi mo dito? Sinasabi sumbong ni Irene na inuuna pa raw yung mga foreigner CabSec. Ano masasabi mo doon? Well, hindi dapat nangyayari yan sa ground, no? Una sa lahat, I don't know yung particulars dyan, no? Pero obviously, kung sa barangay yan, ay kailangan syempre kung sino yung number one, kung sino yung Pilipino, dapat yun ang unahin, di ba? Oo. Then number two, ewan ko lang no kung tama naman na hinanapan ng ID, no, yung constituent kung taga diyan ba siya, no? Tama lang naman yun. Pero syempre yung sa foreigner, ako parang medyo mali talaga yan. No? Medyo mali. Nauna, okay. So Irene, So Irene, kung nanonood ka ngayon, Irene, i-submit mo sa amin sa sumbungan yung lugar nyo, no, para mapaabot namin kay CabSec, no, ng maaksyonan, okay? So ito, next question, CabSec, ito screenshot ito, CabSec, no? Isang netizen ang nagbigay nitong screenshot sa atin. Makikita sa caption ang alok na magpagawa ng vaccination card sa halagang 80 pesos. Bukas na raw agad pwedeng makuha. Legal ba ito, CabSec? Ibig sabihin kahit mga hindi bakunado ay pwedeng magpagawa na lang ng vaccination card? Paano nga ba masasabing hindi peke ang vaccination card? Ayan, yan screenshot yan ng kapuso natin, CabSec, at yan nga gusto isumbong sa'yo. Ayan, bawal talaga yan, no? Bawal talaga yan. Falsification of public documents yan. So kung sino yung nagpo-falsify, hindi lang po makukulong or hindi lang po hulihin yung gumagawa niyan, pati yung nagpagawa. So, siguro ang maaari kong advice po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon, wag na po kayong pumasok dyan. At kung may nalalaman po kayo, kung kilala niyo po kung sino yan, pakisumbong na lang din po sa akin para ipaano natin yan, ipa-aresto natin. No? Kasi siyempre, hindi maganda yung ganyan klaseng ginagawa. Illegal po yan. Illegal. Ngayon, para maiwasan yung ganyang klaseng bagay, alam niyo naman po na merong ilo-launch na FactCert PH na vaccination ID, ang DICT. At kitang-kita niyo naman, yan po yung purpose kung bakit kailangan natin ng ganyan para hindi na po makakapeke, no? Makakagawa ng mga peking ID yung kung sino man. So sa pamamagitan ng FactCert PH na vaccination ID na ilo-launch po ng DICT sa September, promise po nila, ay maiiwasan na natin yung mga ganyan. Nakikita ko kasi dyan, Oscar, the reason why nakakagawa ng ganyan klaseng mga fake na vaccination card is because may ibang LGU, may iba-ibang forma ng card, vaccination card. So, walang standard form, walang standard format. Kaya nahihirapan yung ibang mga LGUs tanggapin yung mga vaccination card mula sa ibang LGU. Dahil hindi naman nila masa-certify kung totoo yan o hindi. Diba? Basta kita nila anong LGU pa itong nakalagay dito, malay pa nila kung totoo yan o hindi. Diba? So madaling makagawa ng fake. Kaya nga po, sa September, meron na po tayong common na FactCert PH na vaccination ID na rin po na may QR code, mada-download sa internet, mapiprint out nyo from the internet. Ang importante doon is digital format na siya. Pwede nyo i-print out, common na siya, ang forma para sa lahat, at may QR code. And hopefully, yung use po ng FactCert PH ay hindi lang para sa domestic travel, no? Pagpunta ka sa ibang lalawigan, kundi para na rin po sa ating OFWs. Yun. Kung sa ibang bansa, magagamit nila yon na libre. Na libre kasi ngayon ang reklamo ng ibang OFWs, may isang bansa na isang lugar, no, Hong Kong, na ayaw tumanggap ng mga LGU vaccination. Yun na nga. Oo. So sinasabi ang ating remedyo diyan in the meantime is itong yellow card ng BOQ.
Pero kaya nga po, pero yung iba, syempre, ay nagre-reklamo bakit pa raw kailangan bayaran yung yellow card ng BOQ. Yan talaga, so right now, ang solution natin dyan by September, pag lumabas na po yung Backcert PH, ayun, libre na po yun. Libre na yon. Ayan, magandang balita yan, no? Dahil yun nga tama yung sinabi mo, Kabsek, no? Naging issue nga yan itong previous month, no? Previous weeks dahil nga hindi ino-honor sa ibang bansa, particular nabanggit mo sa Hong Kong, yung ating mga vaccination card kasi nga daw iba-iba yung itsura, yung pinanggagalingan. With that solution, sana yan maging talagang lasting solution, no, sa problemang yan. Okay, ito next question mula naman kay Ann Lumelay. Sabi ni Ana, Kabsek, palakasan po ang pagpapabakuna lalo na pag yung mga bakuna ay Johnson & Johnson at Pfizer ibinibigay sa kakilala. Ayan. Ano masasabi mo dyan, Kabsek? Meron daw nangyayaring palakasan dun sa lugar nila, Ann Lumelay. Pwede ba yun? Well, number one, hindi pwedeng palakasan kahit anong brand. No, kahit anong brand. Okay, ang palakasan ay bawal. Bawal po yung palakasan. Keso anong brand? Kahit anong brand yan. No? Number two, yung dapat alamin muna natin no, yung anong konteksto ng sinasabing palakasan. May priority po tayo. Ang priority po natin is A1, A2, A3. No? Ngayon, baka kasi, no, baka sinabi palakasan, hindi ko alam kung anong konteksto ng kanyang reklamo. Pero maaari or baka sinabi niya palakasan, bakit yung Janssen binibigay sa senior citizens? Totoo yun. Totoo yun. Kasi nung binigay po yung Janssen sa atin para sa senior citizens, nung mula sa COVAX facility ng WHO, ang instruction talaga nila, yung gagamitin natin tong Janssen na one shot lang yun ang priority mo talaga dito sa Johnson & Johnson ay yung senior citizen. So, hindi ko alam ano nag-experience nung nag-text, no? Pero kung kunyari, ang nangyari ay yung Johnson & Johnson, ginawa ng LGU ay para lang talaga sa senior citizen, ay tama po yun. Kasi yun talaga yung priority natin. Na yung one shot na yun, ay gagamitin para sa senior citizen based sa instruction po or pakiusap sa atin ng WHO. Yun. Ngayon, so sa lahat ng LGUs po, meron po tayong priority. Ang priority is A1, A2, A3. In fact, right now, yung lahat ng LGUs ay may instruction po na may special designated lane talaga para sa senior citizens, ito yung A2, at persons with comorbidities na A3. So, in that context, no, kung sasabihin natin palakasan para sa A2 at A3, totoo po yun. May palakasan talaga. Pero para sa A2 at A3, kasi may special name designated po talaga para sa kanila. Okay. So, talagang pero sasabihin mo palakasan na yung, sabi na, yung palakasan, ibang palakasan, ibig sabihin, hindi naman A1, A2, A3. Tapos sabihin mo A4 siya or whatever, no? Tapos, yun ang binibigyan ng special line. Yun, mali yun. Mali. Oo. Ayan. Okay, ganda. Okay, next question natin, Kabsek, galing kay Lynn Giggs, no? Sabi ni Lynn, walang maayos na sistema sa rollout ng bakuna kaya may nakalusot na nakapag-third shot na o booster. Ayan, siguro yung napabalita, Kabsek, no? Ang sinisisi ni Lynn Giggs, ito raw hindi raw maayos na sistema. Bakit nga raw ba nakalusot ito? Ay, ano masasabi mo dyan, Kabsek? I'm sure na, yan, no? Naging mainit ang paksa na yan. Siguro yung na-explain ko na, no, mas magiging transparent po ang lahat pag na-launch na po natin yung Backcert PH, no? Para sa ganung paraan, pag na-launch na yan sa September, ibig sabihin, per person, malalaman mo na kung nakailang dose siya. First dose, second dose. No? So that's number one. Kailangan na po yung Backcert PH para malaman po talaga kung nakailang dose na yung isang constituent or isang mamamayan. No? So sa ganung paraan, kahit saan siya lugar na pupunta, since centralized na sa database na ito, naka full dose na ito, bakit humihingi ng panibagong dose sa ibang lugar? Hindi na mauulit yan kasi makikita na maliwanag na, no, kung sino yung naka first dose, second dose.
At para maiwasan yung mga booster na pinagbabawal naman po natin, nung last IATF meeting po ay nagkaroon po kami ng decision kung saan lahat ng mga LGUs, no, ay ating pakikiusapan na lumabas ng ordinansya katulad ng ordinance na pinalabas ng Quezon City government. Kung saan kailangan na merong punishment or penalty sa kung sino man ang mag-misrepresent ng kanyang vaccination status. So yung the act of misrepresentation, ibig sabihin, sasabihin mo hindi pa ako nagpabakuna kahit nagpabakuna ka na, or wala pa akong first dose, second dose kahit natapos ka na, that's the act of misrepresentation. Ay kailangan magkaroon ng ordinance ang bawat LGU na penalizing yung ganyang klaseng misrepresentation. So ito po yung trabaho ngayon ng DILG. Ang DILG ngayon ay kailangan na pumunta sa iba't ibang mga LGUs, no, at i-coordinate sa lahat ng LGUs na gumawa ng kanilang mga ordinance penalizing yung ganyang klaseng misrepresentation. Katulad nung ginawa ng Quezon City government. Okay, Kapsek, regarding yung yung booster, yung sinasabing na booster, kasi nga lumabas yung mga balita na keso bumababa daw yung epekto ng mga bakuna, certain na bakuna ay bumababa rin yung epekto. Umusbong tuloy yung dahil sa Delta. Umusbong tuloy yung kaba ng mga tao na baka dapat may booster na, no? Pero I guess nga dahil nga hindi pa lahat bakunado, parang hindi naman tama, no, na mag-booster ka na samantalang may mga hindi pa bakunado. Ang tanong ko, Kabsek, paano yung mga private companies na umorder pero yung mga empleyado nila ay nabakunahan ng local government unit? Pag dumating yung bakuna nila na supposedly ibinayaran ng kumpanya, hindi pa pwede iturok yun sa mga empleyado as booster? Actually, dapat hindi pwede, no? So, morally, dapat hindi. Kasi marami pa sa ating mga kababayan ang hindi pa bakunado. So, morally speaking, dapat gamitin muna yung mga na-purchase nila para bakunahan yung hindi pa bakunado. Hindi gagamitin for booster at hindi gagamitin for booster. Kasi number one, wala pa tayong wala pang pinapalabas ang IATF o kahit sino man dito sa ating bansa na nobody or no entity, no government entity has released any issuances approved boosters here in the Philippines. So, in other words, hindi dapat ginagamit ang vaccines natin for booster shots. Ayan. Okay. Eto may tanong lang si Marilu Orit, no? Sabi ni Marilu, Kabsek, Sir, paano kung hindi nakapunta sa tamang sked kasi may biglaan pong lakad? Nasa list pa rin kayo, kaya ako? Oo. May mga iba pang may mga iba pang cases, Kabsek, no? Yung iba nakapila sana pero tinamaan ng COVID. So, syempre kailangan pagpagaling home quarantine. Paano yun? Na-miss nila yung second dose nila o yung first dose nila? Paano yung mangyayari doon, Kapsek? May mga kakilala naman ako, no? So, ang nangyayari dyan, pag nami-miss out naman, ay dapat binabalik na lang sila sa queue or magpa-reschedule ulit. At sila yung dapat ginagawang priority for rescheduling. Kasi sila na yung, kumbaga, for whatever reason, ay hindi nakapag, hindi nakapunta. Basta medyo valid yung reason, no? So, right now, kasi, di ba, ang sistema is may queuing ka. Di ba? Kinu-queue lahat yan. So, may schedule ka. Tapos, pagdating ng takdang oras at schedule mo, hindi ka nakapunta, dapat may substitution list sila eh. So, dapat substitute agad, no? But again, of course, yung mga LGUs, they try to discourage din kasi. They try to discourage na yung mga naka-schedule na umalis, di ba? Or hindi sumisikot sa ano. Kasi ang iniwasan nila yung masayang yung
vaccine dose, di ba? Kasi naka-allocate na yan for that day. Naka-allocate na for person 1 to person 50, sabihin natin. Tapos kung may aalis na isa, o dalawa o tatlo, nasasayang yun. Kaya kailangan may substitution. So, I think it's really a balance ng LGU na ayaw naman nila na nasasayang yan, number 1. Number 2, ayaw rin naman nila na nakaschedule ka tapos hindi ka sisipot, tapos hindi ka naman sisipot. So, medyo it's a very delicate balancing act. They also want to impose kasi na, hindi, pag schedule mo. Diba? So, may konting strictness din silang they try to implement. So, intindihin na lang natin. Kaya, case basis talaga yan because the LGUs, syempre, they try to avoid na yung mga persons na naka-schedule tapos hindi sisipot. Tapos baka mas marami yung gagawa ng ganun. So I think the way to do it is dapat may valid reason ka talaga kung bakit. Hindi yung basta-basta, hindi ko trip, ayoko. Whatever. Tama. So, talagang balancing yan eh. Balancing act talaga. Tama naman. Okay, Kabsek, itong sunod nating question mula naman kay Jigs Sinjo, no? Sabi ni Jigs, kailangan po ba doon ka sa mismong lungsod nakatira para mabakunahan? Paano po kung kakalipat mo lang doon sa lungsod tapos wala kang ID na nagpapatunay na doon ka na nakatira? Ibig ba sabihin ay pinakahuli ka or hindi ka mababakunahan? Ayan, tanong po ni Jigs, no? Siguro bagong lipat to si Jigs. Anong masahe mo dyan, Kabsek? Well, that really depends, I think, sa aking experience, sa barangay kapitan. No? Kasi sa barangay kapitan naman, sila naman talaga yung on the ground at sila rin naman po talaga yung, kumbaga, sila yung makaka-verify sa LGU na itong constituent na ito ay bagong lipat. No? So kung mapatunayan mo naman sa barangay na bagong lipat ka, then it should not be a problem. Number 1. Number 2, there are some LGUs po, lalo na sa NCR, who also take the initiative to vaccinate kahit hindi taga sa kanila, pero nagtatrabaho sa kanila. No? So may mga LGUs na ganun, ha? So it really depends on the LGUs. Gumagawa rin sila ng kanilang sariling initiative. But again, depende sa LGU yan. Kasi some LGUs, ang kanilang katwiran, babakunahan ko na lang din yung mga nakatrabaho dito kasi kung magkaroon ng COVID at yung mga constituents ko rin naman po ang tatamaan, might as well bakunahan ko na rin kahit yung mga nagtatrabaho dito sa amin. But again, it depends on the LGU. Oo nga, pansin ko yan, no, Kabsek, may mga ganun na nga, no, may mga local government na nagbabakuna na kahit hindi taga-lungsod nila. Siguro na, bakunahan na nila yung mga constituents nila, baka syempre yung mga nagtatrabaho sa kanila para sigurado din. Pero may mga gumagawa na niyan, Kabsek, di ba? Pero kailangan magparehisto ka. Opo, mostly kasi, yes, tama yan. Kasi mostly kasi, yung mga LGUs na yun, halos na kompleto na rin nila yung A1 to A3 nila eh. So, nandun na sila sa A4. A4 is the essential frontline workers. So, yun na yun. Medyo yung mga workforce na expose na kailangan lumabas, sila yung binabakunahan. So, because medyo kompleto na sila sa A1 to A3 at nag-concentrate na sila sa A4, of course, yung nasa workplace, they also want to protect the workplace. Yun. Ayan, okay. Para sa next question, Kabsek, no, ito galing kay Princess Hapisa Makarampat, no? Sabi ni Princess, totoo po ba na kapag ang isang tao ayaw magpabakuna ay makukulong? Meron bang ganun, Kabsek? Tanong ni Princess, makukulong ba yung ayaw magpabakuna? Wala po tayong policy na ganyan. Wala po tayong polisiya na pag ayaw mo magpabakuna, ikukulong ka. Hindi po to mandated in that sense, no? But nevertheless, kami po ay tuloy-tuloy na nananawagan sa lahat na kailangan magpapakuna po tayo. At nananawagan din po tayo sa lahat ng mga kababayan natin na yung mga ayaw magpapakuna, kumbinsihin na rin po natin na kailangan nila magpapakuna para sa safety nila, sa safety ng kanilang pamilya at safety ng kanilang community.
Okay. Kapsek yun nga 'no, hindi siya mandatory 'no, hindi siya sapilitan ng batas 'no, pero nasa national emergency tayo 'no, at, malinaw naman na ito ay importante para sa kaligtasan ng lahat. Bakit nga hindi siya magawang mandatory according sa inyo? Kasi kailangan mong dumaan sa Kongreso. Ayan, So, okey. kaya Ayun, hindi pa tayo dumadaan sa Kongreso na talagang pag-uusapan ito mm. ng mga kongresista at magkaroon ng public hearing at makuha natin ang sides ng lahat. Then, penalizing yan eh. So, parang nagpe-penalize ka at may mga anong tawag dito, may mga penalties po yan eh. So, kailangan dumaan po sa Kongreso. Kami sa executive, hindi namin magagawa yan until may batas. Pangalawa po, obviously, we still need to get vaccines. No? Dapat nandun tayo sa level na palagay ko na pag marami na, more than, sabihin natin kung 70% na or close to 70% of the population ay bakunado na at may mga naiwan natitira na lang na hindi or ayaw magpabakuna. Maybe that's the time, no, na mapag-usapan sa Kongreso. But at this point, hindi pa po panahon. Ayun, okay. Eto next question natin, Kabsek 'no, mula kay Hestia Alvarez. July 1 po ako nag-face-to-face profiling sa Pasig City pero until now walang text sa akin. Samantalang yung last week lang nag-profiling, nabakunahan na. Bakit kaya gano'n? Anong profile? Ano kay Kabsek So, 'yan? hindi ko masagot yan, no? Siguro maka-speculate lang ako. Oo, Siguro mas speculate ko lamang is depende siguro sa barangay, no? I really don't know ano yung reason kung bakit, no? Baka yung nakapag-profile na isang barangay ay mas maliit na barangay kaya mm. siguro mas mabilis na nabakunahan yung constituents niya. Baka sa iyo ay mas malaking barangay. I really don't know ano yung kung bakit ganon na yung kakilala mo ay naunahan ka pa kahit na mas nauna ka pa sa profiling. So maybe it has to do with the barangay. Ayan. Okay, ito, Kabsek, mula naman kay Amolap BL. Wala pong separate priority lane para sa senior na babakunahan dito sa San Pedro City, Laguna. O yan, binanggit yung lugar. Pwede ba yun, Kabsek, na Hindi, walang separate lane? Di ba dapat nakahiwalay, nakabukod dapat yun, yung mga senior citizen? opo, dapat may priority ang senior citizens, no. Baka naman I don't know, no. I will only magse-speculate lang din ako ngayon, no. Baka naman wala siyang sign na priority Okay. lane, no. Pero baka naman meron na wala lang sign, no. I don't, hindi ko rin alam. Pero as far as IATF is concerned, as far as National Task Force is concerned, as far as DILG and DOH are concerned, meron talaga kaming kumbaga mandated po ang mga lahat ng LGUs na mag-designate po ng priority lanes for senior citizens and persons with comorbidities. Ibig po sabihin yan, pag may senior citizen na pupunta dun sa vaccination site, siya yung dapat unahin, siya yung priority. Ayan. Okay, ito naman sumbong mula anonymous to, Kabsek, no. Ang sabi, ang aming kabarangay na barangay health worker ay hindi po binigyan ng honorarium dahil sa hindi pa siya nagpapabaksin. Makatarungan po ba 'yon? Pwede ba 'yon, Kabsek? Meron bang gano'n na hindi raw nabigyan ng honorarium? Hindi po pwede, hindi dapat pwede ma-withhold yung honorarium. Kahit sweldo po, no? Kahit sa workplace po. At alam ng Department of Labor and Employment yan, no? At patuloy yung ginagawang pagbabantay ng DOLE po dyan. Hindi po pwedeng gamitin yung excuse na yon para i-withhold, no, ang benefits or i-withhold yung sweldo ng kahit sino man. Bawal po yun. So malinaw 'yan, hindi pa pwede 'yan. Okay. Ito naman, Kabsek, no, pumasok mula sa ating database, Hunyo pa raw ang itinakdang second dose ng netizen para sa bakuna na Sputnik pero hanggang ngayon ay wala pa raw silang balita mula sa LGU. Pwede bang mawala ng supply ang bakuna para sa second dose?
Ito po yung ano namin, hinahanapan din po natin ng solusyon nito, no? Kasi delayed po yung mga Sputnik V vaccines. Pero kaya pinag-aaralan na nga po ng IATF at ang ating vaccination cluster ano yung remedyo para sa mga nagpa-Sputnik V na vaccines. Kasi delayed po yung arrival, yung pagdating po or ang delivery ng Sputnik V dito sa atin. So meron talaga tayong mga kababayan na naturukan na ng first dose ng Sputnik V. And the reason for that is syempre meron tayong schedule of arrivals, no? So nakakalculate na dun sa schedule of arrivals yung first dose and second dose, ano yung pagitan ng first dose and second dose. But unfortunately, delayed po yung delivery ng Sputnik V. So hintayin na lang po siguro muna natin no, ano yung magiging outcome nung vaccine cluster dun sa kanilang dito sa sitwasyon na to, sa concern na ito. Okay. So may ganun pala no, Kabsec no. So yung mga may delay dun sa supply. Paano 'yun? Gaano V lang actually to be fair, sa Sputnik V lang po tayo nagkaroon ng ganitong klaseng problema. Pero as per yung study sir ng mga bihasa natin, ilang buwan ba daw dapat ang pagitan para maturukan sila ng kanilang second dose? Ay depende sa vaccine, no? Hindi ko memorize yung sa Sputnik V kung ano yung pagitan, if it's 1 month ba or I'm not sure if 1 month, 2 months. Alam ko ang AstraZeneca medyo matagal eh. But sa Sputnik V, I'm not particularly sure dun sa pagitan ng dalawang doses ng Sputnik V. Pwede kong alamin. Ayan, okay. With that, ito, Kabsec, meron ka ba masasagot dito sa sumbong ni Pining? Sumbong ko lang po, yung asawa ko, lagi akong sinisigawan. Hindi, pero masama rin yan, ha? Pining. Meron naman mga complaint desks sa PNP, no? Kung may ganyan. Pang-abuso pa rin yan. Violence against women na yan, pag ganyan. Yes, correct. Kabsec, unless lalaki yung sinisigawan, ha? Sa lalaki yung sinisigawan. Hindi ko lang. Ano bang maipapayo mo dyan, Oscar? Kabsec, ako sa akin na keso lalaki yan o ba, hindi mo dapat sinisigawan yan. Pag-usapan nyo ng maayos yan, no? Pag ikaw nang sisigaw na ng kapwa mo, kaso yan. Hindi mo si Kabsec, napakamalumala yan. Kahit na, kahit galit niya, malumalay pa yan. Nagagalit ka ba, Kabsec? Minsan. Okay. With that, Kabsec, magpapasalamat na ako sa iyo. I know you're very busy. Maraming salamat sa panahon mo, no, na iginugol dito sa Sumbungan ng Bayan para masagot yung napakarami nating katanungan, no, patungkol dito sa vaccine rollout. Bago kita pakawalan, Kabsec, no, may mensahe ka ba sa publiko, sa mga kapuso natin, particular ngayon kinakaharap nating pandemya at kaugnay nitong vaccine rollout? Go ahead, Kabsec. Well, una sa lahat, maraming salamat, Oscar, no, sa pagkakataong ito na masagot natin, no, yung katanungan ng ating mga kapuso at sana nga po ay nakatulong ito sa kung ano man mga naisip nyo o mga pangamba po ninyo. Right now po, ang good news ay mabilis, no, ang ating rollout ng vaccines, especially sa NCR. Nasa 45%. Mararating na natin ang 45% na fully vaccinated dito sa NCR. Ang good news naman po, nakikita natin na kahit na tumataas po yung bilang ng mga COVID cases, yung severe pati yung critical cases ay hindi tumataas kahit na dumadami po yung napapositive sa COVID. Ayon sa mga eksperto ay maaaring ito ay dahil nga po sa vaccination, mas malawak na vaccination rollout natin. Kasi nakikita naman po natin, no, sa pagsuri natin kung sino yung mga na positive, sino yung na hospital, kung sino yung moderate, sino yung mild. Nakikita natin na karamihan sa mga fully vaccinated ay halos asymptomatic or very mild, no, ang kanilang karamdaman. So the vaccines work, no.
Kaya tuloy-tuloy natin, no? I hope na mas marami para sa mga kababayan natin ang magpabakuna, lalong-lalo na yung mga nagdadalawang isip ay mas lalong ma-convince na magpabakuna na. And doon naman sa ibang lugar outside of NCR, no? Huwag niyo yung isipin na sa NCR lang po tayo nagde-deploy ng vaccines. Lahat po yan, lahat ng regions nagde-deploy po tayo ng vaccines. At sana nga po, sa tuloy-tuloy na pagdami ng supply, kita niyo sunod-sunod na yung deliveries ng vaccines dito sa atin, ay mas marami pa po tayong mababakunahan. Para looking forward to a better Christmas, kahit na may Delta variant, ay we're still looking forward to a better Christmas for everyone in the Philippines. Maraming salamat po, Oscar, at more power. God bless. Stay safe always. Ingat po lagi. And bakunado man o hindi, patuloy pa rin tayo sa hugas kamay, social distancing, pagsuot ng face mask at pagsuot ng face shield. Kasi bakunado man o hindi, even those fully vaccinated, ay maaari pa rin magta-transmit ng Delta variant na yan. So kailangan, para sure po, kailangan patuloy pa rin yung minimum public health standards po natin. Maraming salamat at magandang araw po. Happy Saturday to everyone. Happy weekend. Ayan, okay. Totoo yan, no, Kabsek, no. Nabuti na banggit mo, no, tuloy-tuloy ang dating ng supply. Kumbaga dati ang pinoproblema natin yung asa ng bakuna, no. Ngayon namang nandyan ang bakuna, grab natin ang opportunity, no, to save hindi lang po ating sarili, kundi pati ang ating kapwa. With that, Kabsek, Carlo Nograles, maraming salamat po sa inyong panahon and more power po sa inyong tanggapan. Maraming salamat po. Ayan, si Kabsek Carlo Nograles, ang co-chairperson ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. O yan, no? Maraming salamat sa inyong panahon, Kabsek, no? At eto, nabigyan natin kasagutan yung mga napakaraming katanungan ng ating mga kapuso. Tama yun, no? Tama yung sinabi ni Kabsek, no? Bakunaan man o hindi, hugas tayo ng kamay, no? Social distancing, maging malinis sa katawan, yung mga minimum health safety protocols, gawin pa rin natin, no, dahil nakasalalay sa bawat isa sa atin yung kaligtasan ng nakakarami, no. At syempre kung may pagkakataon, magpabakuna na, no. Ano pang inaantay nyo, di ba? Dati, reklamo nyo, walang supply ng bakuna. Ngayon, nandiyan ang dadatingan ng mga bakuna, kunin naman natin yung responsibilidad natin, no, na magpabakuna. Hindi lamang po para sa ating sarili, kundi para sa ating mga kapwa, no? Sa mga hindi po natin nabasang mga komento, may ibang pagkakataon po tayo na para diyan, no? Tumutok lang po lagi dito sa Sumbungan ng Bayan sa ating FB page, no? Para malaman nyo sa yung mga magiging paksa natin sa mga susunod pang episode, no? Sa mga gusto magtanong ng legal, no? Sa ating partner na Ideals Incorporated, maaari kayong dumiretso sa kanilang FB page, no, na Tisha Hustisya, no, para makapagtanong at masagot yung mga katanungang legal, okay? Hanggang sa susunod mong linggo, ako po si Oscar Oida, magkita-kita po tayo ulit next Saturday, no, para sa isa namang mainit na talakayan dito lang po sa nag-iisang Sumbungan ng Bayan, Libing Payo Online. Magandang hapon po.